Muling tiniyak ng Department of Energy na may sapat na supply ng kuryente sa Pilipinas ngayong tag-init sa gitna ng nararanasang global crisis bunsod ng mataas na presyo ng langis. Paliwanag ng DOE, malaki pa ang allowance sa supply ng kuryente kumpara sa kinukonsumo sa bawat rehiyon sa bansa. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, hindi pa naaabot ang forecasted peak demand sa kuryente ngayong 2026. Para sa Luzon, nasa 13,500 megawatts pa lang ang peak demand ng kuryente kumpara sa projected na aabot sa mahigit 15,600 megawatts. Habang ang Visayas naman ay nasa 500 megawatts pa ang layo sa projected peak demand at halos 300 megawatts naman ang diferensya sa Mindanao. So ina-assure natin na wala tayong nakikitang problema pagdating sa supply, although binabantayan natin dahil nandyan na rin yung posibilidad na dahil sa pagtaas ng demand during the summer season, meron tayong mga ilang planta na rin na kung hindi nila kagad natapos yung kanilang preventive maintenance, then may posibilidad na magkaroon ng problema. Siniguro naman ng DOE na nakahanda ang nabuong task force para sa pag-iinspeksyon sa mga planta ng kuryente sakaling mayroong pumalya. Kabilang sa task force ang DOE, National Electrification Administration, National Power Corporation at Philippine National Oil Company o PNOC. Samantala, kasama rin sa binabantayan ng task force ang inventaryo ng petrolyo sa mga isla. Partikular na ito sa mga lugar na gumagamit ng diesel para mapagana ang kanilang generator sets o genset. Tiniyak ni Secretary Sharon Garin na sisiguraduhin ng DOE na mahahatira ng sapat na supply ng diesel ang mga isla na nangangailangan nito. Kung kulang sila and it seems kung sobrang mahal para sa kanila ang presyo ngayon, PNOC is offering to them also fuel na mas preferential rates, no, para hindi po tumaas ang electricity rates ng sa mga isla or hindi po makukulangan po ng fuel. Asher Kadapan Jr. humahataw sa balita ngayon.